At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. At narito po yung ating pinakaunang balita rito kung saan ang sabi rito po ay Morgan Stanley considers Ripple or XRP to be a top alternative to SWIFT. Ayan, ang balitang ito ay maituturing na isang earthquake o lindol. Ngayon ay meron po kasing isang higante na si Morgan Stanley na gumawa ng isang hakbang na magpapabago sa tingin natin sa mga digital assets. Nag-apply sila para sa isang National Trust Bank Charter, isang dokumento na magbibigay sa kanila ng kapangyarihan na hawakan at i-custody si Bitcoin at ang iba pang mga barya sa ilalim ng federal oversight. Pero ang pinakakapansin-pansin sa kanilang research ay ang pagkilala po nila kay XRP bilang ang nangungunang alternatibo sa dambuhalang SWIFT system. Ngayon ay bakit nga ba interesado ang isang Wall Street Titan kay XRP? Ayon po sa research na hinalukay ng analyst na si Smoke dito, malinaw po ang pananaw ni Morgan Stanley. Una, kinikilala po nila na si XRP ang leading international payment alternative sa SWIFT. Alam nating lahat na ang SWIFT ay ang luma at mabagal na sistema na ginagamit ng mga bangko sa loob ng ilang dekada. Pero sa mata po ni Morgan Stanley, tapos na ang panahon ng paghihintay ng ilang araw para lang sa isang wire transfer. Ang operational design ng XRP ay sadyang ginawa para sa banking infrastructure. Hindi lang ito basta barya na pwedeng i-trade. Ito ay isang technological na tool na mas malapit sa traditional na banking process pero may bilis na hindi kayang tapatan ng lumang sistema. Ngayon ay dito na po nagiging mainit ang usapin. Sa report po ni Morgan Stanley, direktang inihambing ang efficiency po ni XRP laban kay Bitcoin. Habang si Bitcoin ay nangangailangan ng halos 10 minuto para sa isang transaction dahil po sa kanyang proof of work system, si XRP naman ay kayang mag-settle sa loob lamang ng 3 hanggang 5 segundo. Para sa mga traditional na bangko, ang bilis na ito ay napaka-critical. Binanggit din ng bangko na ang consensus protocol ng XRP ay mas efficient at mas madaling i-integrate sa mga proseso ng bangko ngayon. Pagamat si Bitcoin ay ang haring barya, pagdating po sa store of value, pagdating naman po sa payment processing at bilis ng settlement, si XRP ang nakakakuha ng thumbs up mula sa mga institutional researchers. Ngayon ay ano po ba ang magiging epekto nito para sa ating lahat? Kapag ginamit po ang isang Ripple-like payment system, sinasabi po ni Morgan Stanley na mas iikli ang settlement periods. Mas bibilis po ang transactions at higit sa lahat, mababawasan ang risk ng fraud. Ito ang pangarap ng bawat financial institution, ang makatipid sa operational cost habang pinapataas ang reliability. Sa pamamagitan po ng bagong charter na ina-applyan ng Morgan Stanley, maaari na po nilang i-custody sa XRP ng direkta. Ibig pong sabihin ang kanilang mga kliyente ay magkakaroon ng secure na access sa crypto liquidity nang hindi po umaalis sa loob ng isang regulated na bangko. Ito ay isang direktang hamon po sa SWIFT at isang malaking validation para sa teknolohiya ng Ripple. At ayan, ito naman po ang aking opinion tungkol dito. Ang balitang ito ang huling pako sa kabaong ng mga nagsasabing walang utility ang digital assets. Kapag ang isang institution na may hawak na trillions of dollars na katulad po ni Morgan Stanley ang nagsabing sa XRP ang pwedeng pumalit sa SWIFT, dapat po tayong makinig. Hindi na po ito usapin kung kailan, kundi
paano na lang ito i-roll out sa buong mundo. Sa loob po ng taong ito, 2026, makikita natin ang pagkakaisa ng traditional finance at blockchain. Maaaring si Bitcoin ang ginto, pero si XRP ang magiging langis na magpapatakbo sa makina ng global payments. Ang tanong, handa ka na bang makita ang pagbagsak ng lumang sistema? At ang sabi naman sa ating kasunod na balita dito ay CNBC highlights XRP as the top crypto trade right now. Nagbabago na po ang ihip ng hangin sa mainstream media. Ngayon ay niyanig po ng CNBC ang buong crypto space matapos nilang hirangin si XRP bilang hottest crypto trade of the year. Sa isang sorpresang segment, binigyang diin po nila na sa pagkakataong ito, hindi si Bitcoin at hindi rin si Ethereum ang bida. Ayon po sa mga host, si XRP na ngayon ang nasa spotlight matapos itong umakyat bilang ikatlo sa pinakamalaking cryptocurrency sa buong mundo. Ano nga ba ang nakikita ng market na hindi pa natin lubos na napapansin? Yan, pag-usapan po natin ang data sa likod ng pahayag na ito. Ipinaliwanag po ng journalist na si Mackenzie Sigalos na habang tahimik po ang market noong huling bahagi ng nakaraang taon, si XRP naman ay palihim na iniipon ng mga investors sa pamamagitan ng mga exchange-traded products o ETPs. Dito po nagkakaalaman kung sino ang may vision. Habang ang mga investors kay Bitcoin at kay Ethereum ay sumasabay lamang sa agos ng presyo, ang mga holder ni XRP ay bumibili tuwing may weakness o pagbaba ng halaga. Ito ay isang malinaw na senyales ng strategic positioning. Mas pinipili po ng mga investors na pumasok kay XRP dahil ito ay tinuturing na less crowded trade. Ibig sabihin, mas malaki po ang room para sa growth o paglago kumpara sa mga dambuhalang tulad ni Bitcoin na medyo mature na ang galaw sa market. Ngayon ay hindi lamang po presyo ang pinag-uusapan sa CNBC, kundi ang mismong gamit ng network. Muling binalikan ang reputasyon ni XRP pagdating po sa cross-border payments. Pero sa pagkakataong ito, isinama na rin sa usapan si Solana. Habang si Solana ay humahataw po sa tokenization ng money market funds, si XRP naman ay nananatiling hari ng efficiency at bilis sa pagpapadala ng pera sa buong mundo. Ngayon ang tanong po ng marami ay ano ba ang mas mahalaga? Bilis nga ba o mura? Ayon po sa analysis, ang efficiency ang nagiging pangunahing basihan ng mga stablecoin issuers at financial institutions. Dahil dito, maraming institutional money ang nagsisimulang lumipat kay XRP dahil sa kakayahan nitong mag-settle ng transactions sa paraang mas mabilis at mas tipid kaysa sa mga luma at mabagal na networks. Binanggit din sa CNBC ang mga pangalan ni na Vlad Tenev ng Robinhood at saka Brian Armstrong ng Coinbase. Ang usapan po ay nakatutok sa ebolusyon ng crypto market patungo sa tokenization ng equities at saka iba pang mga financial services. Habang si Bitcoin ay nagiging digital gold o isang established assets, si XRP naman ang tinitignan bilang utility king na magpapatakbo ng bagong financial system. Ang influencer naman na si Amonex ay nagpost din sa X at nagtanong, "Market seeing something or about to?" Yan, mukhang tama po ang kanyang hinala. Ang pagkilala ng CNBC kay XRP bilang top trade ay hindi lang basta balita. Ito po ay hudyat na ang mga malalaking players ay muling tinitignan kung saan matatagpuan ang pinakamalaking oportunidad para sa mataas na percentage gains ngayong taon.
At narito na po ang aking opinyon naman tungkol dito. Yan, ang pasabog na ito ng CNBC ay masasabi kong simple lamang po. Ang mainstream confirmation ay madalas na hudyat ng mass adoption. Sa loob ng maraming taon, si XRP ay laging nasa ilalim ng anino ni Bitcoin at ni Ethereum. Pero ngayon, ang data mismo ang siyang nagsasalita. Ang katotohanan na mas pinipili ng mga investors na bumili habang pula o red ang chart ay nagpapakita ng matinding conviction. Kung ang mga institution ay nagsisimula ng pumani kay XRP dahil sa bilis at utility nito, mahirap nang baliwalain ang potensyal nito para sa isang breakout. Maaring ito na ang simula ng pag-agaw ng XRP sa corona pagdating sa performance. Tandaan po natin, sa crypto, ang pinakamainip na trade ay hindi laging ang pinakasikat, kundi ang trade na may pinakamatibay na pundasyon at handang pumutok anumang oras. At ayan, sabi naman sa ating kasunod na balita dito ay if you are bearish on XRP, listen to what David Schwartz said. Yan, para sa mga taong negatibo ang pananaw o bearish kay XRP, baka ito na ang pagkakataon para magbukas ng tenga. Ngayon po kasi ay muling umingay ang pangalan ni David Schwartz. Siya po ang dating CTO ng Ripple. Dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa tunay na papel ni XRP sa global financial, yan, hindi na lang ito usapang presyo o espekulasyon. Usapang infrastructure na po ito. Sabi nga sa isang video na ibinahagi ni ex-finance bull, sa XRP ay dahan-dahan ng nagiging pundasyon ng modernong ekonomiya. Handa na ba kayong malaman kung bakit kampante ang mga nasa likod ng teknolohiyang ito? Ayan po siya, si Ginoong David Schwartz, kung saan ay diretsahang sinabi niya, "We are going to take over the world with solid financial products." Hindi po ito biro. Ang focus po ni Ripple ay hindi lang ang maging isang digital currency, kundi ang magbigay ng solusyon sa mga real-world use cases. Kasama rito ang mga tokenized money market funds, treasuries at mga stable coins. Maraming tumatawa noon sa ideyang ito. Pero ngayon, ang teknolohiya ni XRP ay dinisenyo para hawakan ang napakataas na volume ng transaction habang nananatiling accessible sa lahat. Ang mga produktong ito ay nagbibigay po ng maayos na investment options at mas mabilis na paraan ng pagbabayad. Sa madaling salita, ginagawa po ng XRP na mas efficient ang financial system na dati ay napakabagal at napakamahal. Pero hindi lang sa malalaking institution humihinto ang kwento. Ibinida rin ni Schwartz ang mabilis na paglaki ng retail engagement. Alam niyo ba na mahigit 500,000 bagong wallets na ang nagawa sa pamamagitan ng mga applications tulad ng Zaman? Ipinapakita nito na yakap na rin ng mga ordinaryong tao ang mga solusyong hatid ni XRP. Ang kombinasyon ng institutional integration at retail participation ang naglalagay kay XRP sa isang posisyon para sa sustained growth sa susunod na 1 hanggang 2 taon. Sa pamamagitan po ng pagkonekta ng mga traditional na financial products sa blockchain, sa XRP ay nakakapagbigay ng mga serbisyong hindi kayang gawin ng mga lumang sistema. Ang isa pang mahalagang punto ni Schwartz ay kung paano nagiging tulay sa XRP sa pagitan ng mga bangko at ng mga everyday users. Dahil sa pag-integrate ni XRP sa mga tokenized assets at saka stable coins, nagiging madali para sa kahit sino na makasali sa mga investment opportunities na dati ay para lang sa mga mayayaman. Nakikita po natin ngayon na ang mga institution ay mas ginagamit na sa XRP para sa mga praktikal na layunin. Ang aktibidad na ito ay lalong nagpapatibay sa retail adoption.
Habang mas dumarami ang gumagamit sa kanya para sa speed at saka stability, lalong lumalapit si XRP sa layunin nitong maging standard para sa global settlement. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling matatag ang community sa kabila ng ingay sa market. At ayan, narito na po ang aking opinyon tungkol dito. Ang tunay na halaga ni XRP ay hindi po makikita sa short-term charts, kundi sa lawak ng kanyang utility. Kung ikaw ay bearish dahil lang sa hindi agad tumataas ang presyo, baka nakakalimutan mo na ang mga pinakamalalaking pagbabago sa mundo ay nangyayari sa ilalim ng lupa bago ito sumabog paitaas. Si XRP ay binubuo bilang isang kailangang bahagi ng global financial infrastructure. Kapag ang mga tokenized assets ay naging norm, kapag naging norm na sa susunod na 2 taon, dito lang maiintindihan ng nakakarami kung gaano nakalayo ang narating ni XRP. Ang pagpili na maging bearish sa isang asset na ginagamit na ng mga institution at kalahating milyong bagong users ay isang panganib na baka pagsisihan ng marami. Ang mundo po ay nagbabago at si XRP ay tila humahawak ng susi sa pagbabagong ito. Yan, sabi naman sa balitang ito, meron pong isang expert ang naglabas ng isang pahayag para po sa atin bilang mga XRP investors. At ang sabi niya rito ay XRP will make us extremely rich. And here's why. Yan, sa XRP daw ay gagawin tayong sobrang yaman. Yan ang matapang na pahayag ng sikat na analyst na si Steph Crypto ngayon. Hindi lang ito basta salita dahil may kalakip itong malalim na pagsusuri sa chart kung saan pinaghambing po niya ang naging galaw ni Bitcoin noong taong 2024 at ang kasalukuyang tinatahak na landas ni XRP. Posible nga bang sundan ni XRP ang yapak ng hari ng crypto patungo sa double-digit na halaga? Pag-usapan po natin ang ebidensya sa likod ng prediction na ito. At ayan, balikan muna natin ang ginawa ni Bitcoin noong taong 2024 hanggang 2025. Dito po sa unang chart, ayan na nakikita natin dito. Ayan, makikita po natin ang isang consolidation phase na tinatawag na descending wedge pattern. Dito si Bitcoin ay naipit sa pagitan ng pababang trend lines na nagresulta sa series ng lower highs at lower lows. Pero matapos po ang compression na ito, biglang sumabog ang presyo ni Bitcoin paitaas. Nilagpasan po niya ang $100,000 na presyo hanggang sa maabot niya ang kanyang peak na mahigit $117,000. Marami ang hindi naniwala noon na kaya ni Bitcoin ang ganong taas. Pero ang pattern na ito ang naging susi sa kanyang tagumpay. At ayon po kay Steph Crypto, ang eksaktong pattern na ito ay kasalukuyan po nating nakikita kay XRP ngayon. Ayan, yung pangalawang chart po dito or yung chart dito sa ating bandang kanan ay yan naman po ang nabubuong kaparehong pattern ni Bitcoin. Ayan, kitang-kita naman po ang pagkakapareho. Ngayon ay dito na po tayo kay XRP naman. Mga taong 2025 hanggang 2026, mapapansin po natin na si XRP po dito ay bumubuo rin ng kaparehong descending wedge pattern. Ang presyo ay kasalukuyang naghihigpit sa ilalim ng isang downward sloping resistance. Yan, downward sloping resistance line. Ayon po sa visual comparison, kapag bumasag or nag-break si XRP sa resistance na ito, inaasahan po ang isang sharp upward movement na magdadala sa kanya sa double-digit territory. Ayan, dito po sa chart ni Steph Crypto, makikita na ang kanyang projection ay lumalagpas po sa presyong $12.
at patuloy pang umaakyat sa mas matataas na resistance zones. Tulad ng ginawa ni Bitcoin, maaring makaranas muna sa XRP ng mga panandaliang pullbacks o retracements bago ituloy ang kanyang agresibong pag-akyat. Ngayon ay hindi lamang po technicals ang nagbibigay ng kumpiyansa sa mga investors. Ayon sa mga reaksyon ng community, malaki ang tiwala nila sa lumalagong utility at adoption ni XRP. Sinasabing si XRP ay magiging major player sa hinarap ng global finance. Ang kombinasyon ng matinding technical pattern at solid fundamentals ang nagpapatibay sa argumentong great opportunities are built in patience. May mga followers pa nga na umaasa na maabot na XRP ang mythical price na $589. Bagamat napakataas nito, ang paghahambing kay Bitcoin ay nagpapakita na sa mundo ng crypto, ang mga pattern na nagawa na noon ay may malaking tsansang maulit muli. At ayan, narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ang kasaysayan ng market ay madalas na umuulit, lalo na kung ang usapan ay market psychology at saka price compression. Ang pagkakahintulad ng chart na XRP sa naging breakout ni Bitcoin ay isang seryosong indicator na hindi dapat baliwalain. Bagamat walang katiyakan ang $12 o mas mataas pa, ang structural setup ay pabor sa mga bulls. Kung si Bitcoin ay nagawang umakyat mula sa wedge patungong $117,000, walang technical na dahilan kung bakit hindi ito magagawa ni XRP sa sarili po niyang scale. Ang susi po dito ay ang pagiging strategic at saka patient. Ang mga tunay na yaman sa crypto ay hindi po nakukuha sa mabilisang laro, kundi sa pag-unawa sa mga ganitong klaseng patterns bago pa man mangyari ang totoong breakout. At narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Kung saan ay sabi rito ng isang analyst na si Time Traveler, those who bought XRP early will become the new rich. Habang patuloy na binabago ng cryptocurrency ang global finance, meron pong isang pangalan na laging umaangat pagdating sa real-world utility. At yan ay walang iba kundi si XRP. Ngayon ay meron pong isang mainit na usapan ang muling nabuhay tungkol sa papel na XRP sa ating kinabukasan. Ayon po sa kilalang crypto pundit na si Time Traveler, ang mga maagang naniwala at humawak or nag-hold kay XRP ang siyang bubuo sa bagong antas ng mayayaman sa mundo. Handa na ba kayong silipin kung paano babaguhin ng XRP ang takbo ng ekonomiya sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya? At ayan, pag-usapan po natin ang perspektibo na ibinahagi ni Time Traveler dito. Sa kanyang pinakahuling post, binigyan din po niya na habang tumataas ang antas ng automation sa mundo, marami sa mga trabaho ng tao ay mapapalitan na po ng makina. Sa ganitong senaryo, kung saan ang mga ordinaryong tao ay posibleng makatanggap na lamang ng universal basic income, ang mga taong nag-invest sa utility tech gaya na XRP ang magiging bagong elite class. Marami ang nagtataas ng kilay sa ganitong prediction. Pero kung titignan natin ng malalim, hindi lang isang speculative token itong si XRP. Siya ay isang pundasyon para sa susunod na yugto ng finance. Ang focus po dito ay hindi lang ang panandaliang taas-baba ng presyo, kundi ang structural advantage ni XRP sa loob ng mga financial institutions. Ngayon ay bakit nga ba espesyal si XRP kumpara sa ibang crypto? Simple lamang po, ang kanyang underlying technology ang dahilan. Si XRP ay dinisenyo para sa mabilis at murang cross-border transactions. Sa kasalukuyan, ang mga bangko at payment providers ay ginagamit na si XRP para sa liquidity at settlement solutions.
Iba si XRP sa mga tokens na store of value ang upang trading lamang. Siya po ay isang tool para sa modernization ng system ng pagbabayad or payment system sa buong mundo. Habang lumalawak po ang digital infrastructure, nagiging critical ang papel ni XRP sa bawat financial operations. Ang kakayahan po niyang mag-handle ng dambuhalang volume ng transactions sa napakababang halaga ang dahilan kung bakit siya ang paborito ng mga institutions. Ngayon ay heto pa ang matapang na pahayag ni Time Traveler. Sinasabi niya na ang mga taong hindi bibili kay XRP ngayon ay bibili po nito ng may pagsisisi kapag umabot na ang presyo sa $1 or $100. Maaring mukhang malayo pa ito sa ngayon. Pero ang koneksyon sa pagitan po ng automation, digital assets, at programmable finance ay hindi po hindi po natin maaring tawanan. Habang nababawasan po ang kontribusyon ng traditional na pagtatrabaho dahil sa automated systems, ang mga utility-driven cryptocurrencies ang magsisilbing pangunahing makina ng ekonomiya. Ang mga investors na nakakaunawa po sa technological edge na ito ng XRP ang siyang makakakuha ng pinakamalaking bintahe sa hinaharap. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Sa aking pananaw, si Time Traveler, ayan, ang kanyang perspective na ito ay nakasentro po sa katotohanan ang utility ay palaging nananalo sa huli. Maaring maingay po ang market pero si XRP ay patuloy na nagtatayo ng kanyang pundasyon sa ilalim ng global financial infrastructure. Ang ideya na magkakaroon po ng bagong class of rich ay hindi imposible kung titignan po natin ang kasaysayan ng bawat technological revolution. Ang mga unang nakakita sa potensyal ng internet at smartphones ang naging milyonaryo ng nakaraang dekada. Ngayon pong taong 2026, ang utility assets gaya ng XRP ang nasa frontline ng revolusyong ito. Ang tanong na lang ay kung kabilang ka ba sa mga nakakita nito ng maaga o isa ka sa mga titingin na lang ng may pagsisisi sa hinaharap. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.